nakita nyo siya sa right span, sa left span, sorry, LO, that's 8 over 60. Pero pagka increasing siya sa right span, 7 over 60. Tapos kapag decreasing naman siya sa left span, 7 over 60, pero sa right span, 8 over 60. Kung saan yung mas maliit, yun yung 8. Oo, tama. Kung nasaan yung maliit, nandun yung 8. Pero ang palatandaan ko, hindi, ano yung, di ba left or right lang? So, hawakan nyo lang yung left and right, no? Pagka left span, yung i-consider nyo, pag nandito yung right angle, di ba nandito yung right angle? Balik rin mo, di ba hugis 7? Edi 7 over 60. O, nasaan yung right? Pagka nandito nasa right span yung nasa right load, o yung 7 over 60 dito. Pwede rin naman na Ayan, di ba? Ayan. Pwede rin Tama na. So, kapag naman, sir, paano pagka ganito? Symmetrical, isosceles triangular load, that's 5 over 32. And then kapag moment, ganito yung formula. Then, paano pagka ganito, nasa gitna na yung load? Ito yung may memorize yung formula. Hindi ko naniniwala. May mas madali yata. Ngayon, memorize nyo lang naman yan. Madali lang yan. Kung ano yung WO, dito yon. Ang L, yung total length. Yung B, etong distance. Yung L, yung total length. Yung A. Tapos, ayun na yan. A yan, bilang naman tatandaan nyo, di ba? Kabisaduhin nyo na lang, pwede na yan. O kaya i-derive nyo na lang. Ang formula lang naman natin dyan is 6AA. A area multiplied by the centroid from the left and then divided by total length. Ngayon lang. Or kahit ito na lang i-memorize nyo, pwede naman ito na lang. Di ba, sabi ko nga sa inyo, kapag concentrated load, madali na yan. Puke. For example, sir, meron tayong nakitang uniform load. For example, may nakita kang uniform load na may W na 10 kN per meter sa left span. Yan yung nakita nyo yung load sa left span na may length na 6 meters. So, ano yung LO natin dito? Di ba ang formula is WL cube over 4. So, that is equal to 10 multiplied by 6 cube over 4. Magkano to? 540. So, therefore, ang RO then is WL cube over 4. So, this is also 540. Ayan, ganun lang. Sir, paano pagka ayan. Since, di ba nga tinuro ko naman sa inyo yung paggamit ng integral, yung strip. Diba naalala nyo yun? Dapat, no? Parang awa nyo na. Gamitan nyo to ng strip. Diba dx to? Tapos ano yung distance nito? Dito tayo mag-start. Ito yung x. Tapos yung b natin dito ay 6 minus x. Tama? Ano yung formula natin ng LO kapag nasa left span? That is PA over L squared minus A squared. Kaso, iba yung A niyan. Ang P natin dyan is 10 dx. Ito lang yung strip lang na to. Tama? So, that is, ano yung A? Di ba yun dito? Ito yung A? X. Ano yung L? 6. Integrate. Ano yung L? Ay, mali. Mali ako nalagyan na integrate. Ano yung L? 6 squared minus ano yung A? So, ang limits mo dyan, since magta-travel yung strip from 0 to 6. Magkano yung LO? Ilipat nyo lang yung dx sa laban. Magkano yung LO? Okay lang. Nasundan?
Pero, mas madali yan kapag na kasi paulit-ulit lang naman na kayo ng loads. Sir, try naman natin yung ano. Ay, yung may putol-putol, hindi ko pala naturo sa inyo. Putol-putol. Di ba ito yung kanina? 3, 4, 5. May W to na 20 kilonewton per meter. Ano yung LO nito? Siyempre, hindi ko kabisado yung formula niyan. Sulat natin, no? Baka lang makakita kayo ng ganitong problem. Problemahin nyo na. So, ito yung LO natin. Then, ito yung RO. Ang LO, sa substitute lang natin yung mga value. Kailangan alam nyo pala kung nasa A and B, C, no? Para malaman lang natin yung A, B, C. Uy, pindot. Nasaan? Ano yung value ng A natin? WO, magkano yung WO? 20, tama? Over Paul, ano yung length? Total length? 12. Ano yung B? 7. Kasi diba, ito yon 6, 7. 7 squared. Tama? Multiply natin ng ano yung 2L? 2 times 12 squared. Tama? Ano yung B? 7. May squared? Minus, ano yung A? 3. Times 2 times magkano yung L? 12 squared minus magkano ngayon si LO? 38 30. Okay. Sir, paano yung sinasabi mo kapag gagamit ka naman ng strip, ganito na lang. So, yan yung dx mo. Ano yung distance x mo? Ito, no? So, ang formula natin ng LO is equal to PA over L. L squared minus A squared. So, yung P natin dito is 20 dx. Nasundan? Kasi 20 yung height ng rectangle. Multiplied by A. Ano yung A? X. Divided by the L. 12. Ano yung L? 12 squared minus ano yung A? X squared. Ano yung limits niya? 3 to 7. Bakit naging 3 to 7? Kasi ito lang yung may load. No? Dito start tayo ng 0, 3, and then 7. So, 3 to 7. So, magkano yung LO? So, ito, tinuro ko lang naman to para bahala kayo kung mahilig kayo sa calculus, no? Mag-integrate lang naman. Tsaka kaya naman i-calcu yan. Hindi naman pang bigas yung ano nyo, no? Hindi pang grocery yung calculator nyo. Gamitin nyo na lang yan. Hindi ka na try yung RO. So, solve nyo na lang na kung gagana. Paano naman kapag triangle? Sir, paano pag triangle? For example, this is 6 and 20 kilonewton. So, kapag LO, titignan nyo ha, LO, nandito ba yung right triangle? Nasa left ba na kamay? Wala, di ba? Di 8 over 60 W L cube. So, ang 8 over 60 natin ay ano W? 20. Ang length 6 cube. So, magkano yung LO? 576. So, kapag nakita nyo naman to sa right span,
Sa RO, no? Kapag RO, magkano yung RO nito? So, tingnan nyo lang yung right nyo. Nandito ba yung right angle? Nandito sa right. Pagka pinatong mo yung triangle, right, no? 7 over. Okay, the 7 over 60W L cube. So, that is 7 over 60, 20 by 6 cube. So, magkano yung RO? Mas maliit. 504 point. Sakto? Hindi, sinakto ko talaga para malayan. So, sir, paano naman kapag gagamit kami ng strip? No? Pero, so, this is Y. Tapos, ito, ang distance nito ay X. Tapos ito, ayan ratio and proportion. Ano na yung area ng strip? Diba that is y dx rather, no? So, ano yung value ng y in terms of x? Diba ratio and proportion? So, y over x is equal to 20 over 6. Therefore, y is equal to 20 over 6x. So, ang formula natin ng LO is equal to ano yung area? Y dx, tama? Yung P, that is equal to 20 over 6x. Ito yung P. Ano yung A? X. Ano yung length? 6 squared minus x squared divided by the total length. 6. Ang limits, from 0 to 6. Kasi magta-travel siya, diba dito? Yung buong load na yan. So, magkano yung LO? Tama. So, ang units nito is 576 din, no? Ang units yan is kilonewton. This is meter, meter cancel. So, kilonewton, meter squared. No? Nag-gets yung paggamit ng integral? No? Pagka natingin sa mga ibang magagamit nyo naman yan. So, ngayon, paano natin siya i-apply? So, ma-apply nyo siya indeterminate na muna tayo. Unahin natin indeterminate. Then, isa-solve din natin yung beam natin using dito, 3-moment equation sa pag-solve ng deflection. So, unahin na natin yung favorite problem natin. Ano yung distance? Ito, 3 and 2 ba to? Pang 20 beses ko yan. Magsasawa kayo. So, ngayon, di ba dito ang sabi,